Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural, may gipiling edad. Tanan, mahimong mo inom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay sintay 1 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, Cebu. So what I do is inom ko Lacto Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Huwag tanas. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtang na siya. Bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita. Makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Pantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kagalan maayong adlaw, welcome na sub sa atong tulumanon Newsline dinhi sa Pantay Radio. Sa gihapon, kining inyong alagad sa kahanginan, June Carillo, may makiguban kaninyo sa musunod nga usa ka oras. Mag-uban ta sa kahanginan pinagi sa mixed social media o ang traditional nga broadcast media. Makita ta sa Facebook Live, madungog sa ta sa Facebook Live, ingon man makita og madungog ta sa YouTube. I-search lang ninyo ang Bantay Radio Cebu. Perti namang iganga mga higala, no? Although dunay mga tutaligsik, nag-uwan gani sa Cebu City kagabi ug soban pangbahin sa Metro Cebu. Kapan nahibawta nga dili ni maninuod ning uwana, wala sa tamangandoy atong kusog kayong uwan nga magbaha. Niya na ta sa panahon sa summer, ting-init. Ug piligro kayo kay ang heat index taas kayo. Sakit na magay ning init sa adlaw kay galaan. Muna nga pahinumdum lang gikan dinhi sa Bantay Radio. Trabaho kita. Kita mga anak sa pubring kuan. Kinahanglan kita manrabaho dili man ta mahimong magharay-haray lang. Muna nga pahinumdum ayaw gid magpatandang pag-ayo sa grabing kainit. Shout out din ni Boss William. Gupito kairong buntaga. Nagpaminaw nining atong programa. Muna, no? Og mga lalaki magkao ba? Muna yung mga babae magpayong, magpandong baka, o unsa, bandana. Nya as much as possible, dili gyud mo painit og dugay. Labi may naginuto ninyo kung sa may shed. Kung sa may mga landong sa kahoy diha, kung sa inyong kapasilungan, ayaw yung kumpiyansa sa init. Daghan na kayong mga na-stroke, na heat stroke nining panahona. Salamat na doon ay uwan ng ginagmay. Apan mingon to akong lola sa una nga kanang uwan nga ginagmay mo na makapasamot sa kainit to niya. Ining maninood ng init. So muna mga higala, ang atong kahimtang diri sa Metro Cebuan, I guess. Mao ni ang kahimtang nato tibok Pilipinas. Niya na ta sa panahon sa ting-init. Duhara man ni ka-season sa ang niya sa Pilipinas. Tagaraw at tagulan. Newsline. Buwan na mga igala mag-isgota sa unang isyo na turon. Unahon na to ang local issue. Nakabantay mo diri sa, o musuroy mo diri sa syudad sa Sugbo mga higala. Especially gikan sa downtown, paingon sa uptown area. Perti na rong sigpita sa mga karsada. Tungod kay dunay kiniuntang sama pananglitan sa Natalio Bacalso Avenue. Kaning highway. Unya ang Osmeña Boulevard o Jones Avenue kanhi. Tag 4 lanes manunta na, pankaron 2 lanes na lay magamit. Tungod kay kanang duha ka lane sa tunga, itagana na para sa bus rapid transit. Ang tumong gining bus rapid transit mga higala mao nga as much as possible dili na unta mo gamit ang mga dunay sakyanan sa ilang sakyanan, mag-commute na lang anyway. Dali raman gihapon kaayo.
ang Bus Rapid Transit. Newsline! BRT. Apan, puwerte ng kalangan ining mao nga proyekto mga higala, ang gigastor ba ini nga kwarta gikan nga giloan sa World Bank. O nagareklamo na ang World Bank nga murag di man mo kahuman sa kuan sa maong proyekto sa gisabutan nato nga completion date, no? Ang target date nga mahuman unta ni mga higala sa September ni ining tuiga 2026. Apan karon wa pamandak pamangkaigkuwang Newsline. Igo lang gi-paralyze. Wa na una gamitan ng duha ka mga lanes nga naa sa tunga. Mo na nakapatraffic karon sa Natalio Bacalso Avenue ug ingon man sa Osmeña Boulevard. Dunay update may tungod niya na mga higala kung nasigpatan sinuwat ni Claudine Flores sa Sunstar. The proposed transit station near the Cebu provincial capital highlights the ongoing tension between urgent public transportation upgrades and the legal mandates of historical preservation. Muraman og ang Cebu Provincial Board mga higala pinanguluhan ni Vice Governor Glenn Soco nakahukom nga ilang babaga na lang yun una, no? Ang pagpadayon sa proyekto. Dili ang whole project ang ila katulang bus station nga duol kayo sa Kapitolyo. Kay mao lagi ilang gi-maintain sama sa katarungan sa kanhing gobernadora Gwen Garcia nga makadaot na sa fasad. Makadaot sa hitsura sa Capitol Building nga usa ka historical site. Diyan ko gi-declare na ni sa National Historical Affairs Commission nga usa ka historical site. Unya ang Department of Transportation ug ang mga nagtrabaho na ining maong proyekto kay Galaan ni concede ni ana og ni consider sila nga ilang putlan lang aron dili masalipdan ang fasad. Pero bisan pa man ni ana mga higala, wa gyapon makumbinsir ang provincial board, ang Junta Provincial sa Sugbo nga padayono na ang ilang gusto nga ibalhin na ang maong lugar. O ibalhin na sa ang maong bus station sa laing lugar o dili sa lipdan ang Kapitolyo. So sa may mapaabot na to nini mga higala, dugang kalangay sa project. Newsline! Ako ni padayonon sa pagbasa mga higala niya akong suwayan sa pagpasabot. The National Historical Commission of the Philippines, NHCP, initiated this review by requesting the provincial government's official stance on the project. The Department of Transportation, DOTR, which leads the Transit Initiative, originally designed a station for the median of Osmeña Boulevard. Tunga-tunga sa Osmeña Boulevard. Transit officials maintain that a median station ensures operational efficiency. Sa ato pa, kung butangan diha og transit station o bus station sa duol sa Kapitolyo, mas efficient ang ilahang pagpadagan sa bus rapid transit. Nakaron kay gustong ipabalhin sa mga sakop sa Junta Provincial, murag moabot na po ni o ganang impas. Kana bang dili mapadayon. O murag magkuhan ni sila. Mag-ihay lang ni sila og pamalibad. Apan wa man sila muingon nga dili sila gusto. Supak sila nining proyekto kay para man ni modernization sa traffic system o transportation system dinhi sa dakbayan sa Sugbo.
Apan mao lagi na. Wa sila magkasabot sa mga si kanhi Gobernadora Gwen Garcia nisupak ng daan ini. Although nitambong siya ha, nitambong siya kaniadto sa kanang groundbreaking niining maong proyekto. Yamot mo, mamalibad ba si kanhi Gobernadora Gwen Garcia nga nitambong siya pero wa siya kaybaw nga butangan di ag station o bus station nga magsalipod sa Kapitolyo. Okay, so muna. Dautaning balita kay nagpasabot manig dugang kalangan sa pagpatuman ining proyektuha, and in the meantime dili na magamit ang tunga-tunga nga duha ka lanes, no? Sa tunga-tunga nga bahin sa Osmeña Boulevard kaniadto. Osmeña Boulevard yun, o kuan. Kining dapit sa terminal, Natalio Bacalso Avenue. So, muna nga imbisolbaro na to ang kahuot sa traffic. Diri na noon tapadong sa huot kaing traffic. Mura man punig. Maunay irony, no? Kay galaan. Pareha rin ni sa irony sa buwan sa Marso nga Fire Prevention Month. Anha sa noon diha ang perting daghan ng sunog. Kini ang atong tumong sa BRT nga atong paluagon ang traffic. Kaya ron wa nay mga daghang mga privately owned vehicles nga padaganon dinhing dapita. In doing so, nagtukod tag proyekto nga BRT unya nalangan man. Kay dili man parihas og mga hunahuna ang atong mga decision makers. So muna update may tungod sa BRT. Nabuton sa kay reaction ni Mayor Tommy Osmeña ini kay siya maginagamahan ini kaniadto dugay ng panahon nga unta dunay alternative mode of transportation ug kana mao ang bus rapid transit. Newsline. Upadayon ng Newsline, human lamang nining mga importante kaayong mensahe. Digid sayon ang pagpananom. Ato kaning himuong sayon uban sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Moabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa lactoplant. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto-Puffy Food Supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lacto-Puffy. 100% natural. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto Puffy,
ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini, dunang kini gitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y mubatog sa high blood pressure ug mupaus-us sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini mulami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos ka ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Papi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Newsline. Padayon ta sa atong tulumanon mga higala din sa Bantay Radio. Gisibya sa taron sa 94.9 sa Balamban, no? Radyo natin Balamban kay Galaan. FM station na sa Balamban. Sa sunod na itong isgutanan mga higala sa mga balitang nasyonal na. Ang bana ni VP Sara, no? Ni Inday Sara Duterte, nga si Attorney Manasseh Scarpio, gikatakda nga mudangop karong buntag dito sa Quezon City Prosecutor's Office aron mukiha. Ikiha niya ang AMLAC, kining Anti-Money Laundering Council. Ikihasad niya ang mga bangko. Ingon man ang Justice Committee, mga sakop sa Justice Committee. Sila si Congresswoman Laila de Lima, Congressman Chel Jokno, ug uban pa, gumikan kay mo'y claim ni Attorney Man Scarpio nga gilapas ni ining iyahang ipangkiha ang Bank Deposit Secrecy Act. Kinibalaod may tungod sa bank secrecy sa mga deposito sa bangko. Katuhuman nga gibulgar nila pinagi sa testimony o sa mga dokumento nga gihatag ngadto sa Justice Committee ni adtong miaging semana gikan sa AMLAC. Ug dito nasayra nato nga dunay 6.77 billion, dili milyon ha, billion pesos nga nagsud gawa sa mga accounts o dito sa bank account nila ni Inday Sara o ni Man Scarpio. Unya, ang gibasihan ra gani ni adto mga higala dili gyud ang kinatibuk-an nga bank account kundi ang gipasikaran ni adto maora ang kini mga STRs o CTRs. Unsa man ang CTR is Covered Transaction Report. STR is Suspicious Transaction Report. Ako naman yung ipasabot ninyo mga higala nga ang pamaagi sa atong banking system, ilabi na human nga doon na Anti-Money Laundering Act. Mao nga ang mga bangko, tanan nga mga bangko gina, no? For that matter, tanang mga bangko sa Pilipinas gi-require gina sa Anti-Money Laundering Council nga kung moabot na ganig 500 million 500,000 nakuar sa no 500,000 pesos ang deposito or withdrawal sa usa ka account holder sa bangko, mupindot gina, mupahibaw gina automatic. Mupahibaw na sila ngadto sa AMLAC nga, uy, di amay ni deposit dire.
Kinon si Nissan, ni deposit mag 600,000. Sobra na tunga sa milyon. Pilam day sweldo anang kinon. Unsa may negosyo anak niya. Wa na siya maligyag drugs. Unsa man nganong ni deposit man siya 600,000. Nya pagkaugma withdraw na sad og 800,000. So, nagsod gawas, dagko kayong kantidad, mupindot ang mga bangko ni ana mga higala, no? Bisag kita. Ug pananglitan, simbako nga makakita tag kwarta nga dako. 500,000 ba? Nya atong i-deposito sa bangko. Kuan ra ni ha, kanang example ra ni pero musugot mi og matinuod na oy. Doon nami dakong kwarta. Unya, mupindot gina, dili ka makaingon sa bangko nga migo man ta bangko ay sekreto tala ni ay pa bawang amlak ani. Dili na kay sila man say madaot. Sumupahibaw gina ang bangko. Sa kunsang bangko ha. Sa may mga bangko BDO, BPI, China Bank, o bisag kini mga gagmayng bangko og mo deposito ka basta mo abot na sa threshold nga 500,000 pesos. 490 dili pa na covered. Pero kung ani mo gis, covered na. 500,000 man. Okay. Alabaw pa og 1 million, 2 million, 500 million or billion. Nasabot. Pahibaw gina sila. Unya, kung magduda na gani ang mga bangko o ang amlak, mahimutang na dito sa ilang gitawag og STRs, Suspicious Transaction Report. Ang CTR Covered Transaction Report man to. So mo ni, gituki ni dito sa House Justice Committee, pinanguluhan ni Congresswoman Jinky Luistro. Ganong ilaning gituki, kay naaron sila sa stage nga nangita sila naabay probable cause. Kining mga kiha sa impeachment batok ni VP Sara kay kundi sila kakitag probable cause or reason to believe nga nakabuhat yun si VP Sara nini mga gipasangil batok nila. Adili na nila i-transmit dito sa Senado Dili na nila i-transmit sa Senado. Pareha ba ito nahitabo sa impeachment against BBM? Wa man kuno sila makakitag probable cause ni adto. Wa man gani sila, diha ra magani sila kutob sa pagdeterminar nga sufficient in form but not sufficient in substance. Kining ang VP Sara, on the other hand, kining impeachment ni VP Sara mga higala, nakaagi na ni butasyon unsa man. Sufficient in form ba? Sufficient. Sufficient in substance ba ni? Sufficient. Ipunan pa ganito nilag, sufficient in grounds ba ni? Ang mga sukaranan, igo ba? Igo. Butasyon sila. Karon, naan na sila sa punto nga i-determine nila doon na ba'y probable cause. Kanang probable cause, dili na mo determine nga guilty ba o innocent. Basta igo lang na may gamay gyud nga, gamay kaayong hinungdan nga no magtuota nga posible nga nakasa si VP Sara ini. Pero di lang ta mo judge, di lang ta mo hukom, kay dili man na atong katakos, kung dili ipasa tani dito sa Senado. Aron ang Senado na mo timbang-timbang, o guilty ba gyud or dili ba? Newsline. Guilty ba o innocent ba ang gikihag impeachment? O na kaning gikihag impeachment mga higala, dili ni mo priso ha. Pagdeterminar lang ni kon takos o angayan ba siya nga magkupot gihapog pwesto sa gobyerno sa pagkakaroon ang iyang gihuptan pwesto sa pagka-vice presidente. Dili na siya prisuhon bisan pag makonvikto na siya umaingon nga guilty ka. Nakasa kay ni mga gipasangil, salin kadtong imong paghulga ni nilang BBM, First Lady o Speaker of the House, sad-an ka sa wa pagdeklarar sa salin, sad-an ka sa daghang kayong kwarta nimo. Diha,
Unya, dili nimo ma-explain kundi nagikang kwartaha kay imong sweldo, tipon-tiponon, imong mga ganansya sa negosyo, tipon-tiponon, dili gina mo abot anang binilyon ka pesos. Kung pananglitan mo butar ang mga senador by a vote of 16 senators, 2/3 of 24, makonbikto siya, pero di siya mapriso. Apan hinoon, matangtang siya pagka vice presidente, og mahimo siyang patungan pagidaan ng dugang silot nga perpetual disqualification from holding public office. Tibuok kinabuhi na nga disqualified sa pagkupot o bisag unsa nga public office, bisan ang labing gamay nga ranggo o public office sa barangay. Dili na siya mahimo nga makakupot ni ana. Kana kon makonbikto siya. Apan dili man kita mo imuhukom kundi ang Senate Impeachment Tribunal. Humano niya ini mga higala ay supuso niya sa pitsa 29, pitsa 27 pamantaron. Unya sa Miyerkules. Unya sa Miyerkules mga higala, ang House Justice Committee mupahigayon sa ikatulong nga panagtagbo na ay mga gipang subpina nga mga saksi unya unsa pakahay atong mapaabot unya sapit sa 29 adlaw na nga Miyerkules human unya na mga higala ila na ning desidihan kon ila ba ning ipasa ngadto sa plenary. Ang plenary mo ang full, ang tibuok yun nga ubos bay balaoranan kanang kongreso nga silang 318 congressmen mao nay manambong dili ning 50 lang or so nga mga miyembro sa House Justice Committee. So adto na dito, butara na po na nila dito sa plenary, makaabot ganig 1/3 o 106 botos. Alita 106, 107 or kapin pa nga ilang i-transmit na sa Senado. Ang mga senador, mga higala, naghuwat na ron. Kung sa man inaabagi i-transmit, mahimo bagin miining senator judges. Ang prosecutor o muak, silbing fiskal, nga mo prosecute sa mga gikiha o sa gikiha, kaya usara magikiha ini, si VP Sara raman, gikihang impeachment, mao ang mga congressmen prosecutors. Magpili ni sila si sila si Congresswoman Jinky Luistro, kinsay muadto dito aron mahimo nga mga congressmen prosecutors. Mao magani hinungdan nga ilagi ning susi pag-ayo og doon na ba sila igo nga mga ebidensya nga ikaggukod ni Vice President Sara Duterte sa gayon nga doon na trial proper dito sa Senado. So, na, no? Apan murag mo attempt og babagro ni ana mga higala si Vice Presidential Husband Attorney Man Scarpio. Kay mudangop siya rong buntag sa Quezon City Prosecutor's Office. Ikiha niya ang House Justice Committee. Ikiha niya ang AMLAC. Ikiha niya mga bangko. Aron nga tungod kay matod panalapas ang ilahang privacy, tinganong gibulgar ang ilahang mga transaksyon sa bangko. Apan giingon nga kining impeachment proceedings usani sa mga exemptions sa bank secrecy law. Ilabi na nga naa na pod ang Anti-Money Laundering Act. Mupadayon ang atong tulumanon karong taon-taon mga higala human ining laing hutong sa mga pahinumdom. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant.
na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplan sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopafi Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopafi Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopafi. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lactopafi Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lactopafi Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Newsline. Newsline. Balik na to sa atong tulumanon mga higala karon nag-uwan. Nag-uwan diri sa Cebu City. Kumusta ka diha sa inyo tagsa-tagsa ka mga lugar? Kag makita na to ron sa kuan. Zoom Earth. Pero wa may kuan. Akong ipalilinikin nun sa Zoom Earth kung wa ba'y nagpadong weather disturbance, LPA baka o unsa ba, pero itag na Ginoo ni sa Pag-asa, gi-forecast na ni sa Pag-asa nga naa mga wan-uwan ining panahon na gumikan sa easterlies. Kanang hangin gikan sa Pacific Ocean paingon din sa Pilipinas. So say magdanag mga panganod, mga dagom, kanya makauwan gyud, no? Welcome development po ning uwan. Basta dili lang kayo kusog. Kaya para makuan po, bubugnaw-bugnaw po ang panahon. Laing isgutan na to karon mga higala basi makaingon mo nga pipisara raman mo naapiki. Apiki sad ang igagaw ni BBM oy. Si kanhi Speaker of the House Martin Romualdez giingon nga magatubang pagdugang mga kaso ining mosunod nga mga semana.
Kini mo ikipadayag sa iyang kauban rapod kanhi. Kauban kanhi niya diha sa Bongbong Administration. Nga si karon Ombudsman Boying Rimulya. Sa may nahitabo ining Boying og ni Martin nga mura mag dili naman sila kauban. So kanla napulihan si Martin Romualdez. Napulihan pagka-speaker. Kumot man ta kay siya kaniadto karon mura mag dili na kay siya nindot og baho. The Office of the Ombudsman is preparing to file 5 to 6 more charges against former Speaker and late Representative Martin Romualdez within the next 2 weeks in connection with the flood control scandal, according to Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya. Karon kuno mosunod nga mga semana, mga higala, magatubang pa ni si Martin Romualdez og dugang 5 nga 6 ka mga kaso. Moora ba itong niya tumiyaging adlaw, nag-press con si Martin, ingon nga, murag ako naman lang iduot ini mga tawhana. Nga daghan man tami. Mga mong kuno siya, iya ko nang ibulgar. Kung kinsa pa'y ubang nahilampigit, nining maong iskandalo sa mga flood control projects. Katungwa masayo do nalimot na bakaha tungod kay dugay na manggod, no? Niadtong panahon sa Pasko, unsa naman taron? Abril, hapit na matapos ning Abril. Enero, Pebrero, Marso, Abril. 4 ka buwan na. Nagsingabot ang Pasko. Gianunsyo na to ni BBM nga daghan yung dili maligaya ang Pasko ini. Kay mga priso gini. Paghuman, natuwa naman. Ang napriso ra, Sara Diskaya, diha sa Lapu-Lapu City Jail, o si kanhi Senador Bong Revilla. Puerting daghanas na hilambigit ni ini mga higala. Niya, kinira sila na priso. Kanhi Senador Bong Revilla, dili incumbent senator. Gi-mention lang ni siya sa testimony ni kanhi DPWH Secretary o Undersecretary Bernardo. Niya, Sara Diskaya, katong bilyonarya nga mupalit og sakyanan nga tagpila ka milyon tungod lang sa payong. Napriso. Apan gawas nila mga higala, adinin sa Cebu kadaghan diring mga kontraktor. Kadaghan din mga congressman nga gihilom-hilom rang mga congressman ron nga maayo pod kay gihilom-hilom sila katingalig malilian ba. Malilian nga ay wa pa man ni wa pa man ni investigar ron tanibi perti man daghan nagkwarta ining maong mga kontraktor. Unya kana mga kontraktor moingon ra basad nga kagamay ra sa among bahin ang dagko ang mga congressman. 25% ko ng congressman. Kontraktor tao na aray lahas G's. Sa ato, pag 1 billion ang budget sa flood control project, 250 million ang sa congressman, ang ganansya sa kontraktor, pila man? 100 ra? 100 million ra, gamay ra? Or 150. Dako yung bahin ang congressman. Kaya maom sa to sa una, no? Mabito itong daghan kayong namirma pod. Panahon nga si Speaker Martin Romualdez pa, daghan kayong namirma ang congressman. Tungod kay nagsingabot ang eleksyon na itong panahon na, kaya na, doon na mo itag 150 million in project. Na pila may porsyento na. Naamoy kalkyo diha ka na inyong cellphone, naaman na calculator. Kwentahan lang, pilay 25% of
100 million or 150 million. Wa ta malimot nga perting grabiha sa kinawatay sa flood control projects. Pa nagpaabot ta og unsay aksyon ining administrasyon karon ni BBM. Wa magpasabot nga kay ato mangituki ning mga pangutana sa accountability batok ni Vice President Sara Duterte. Wa na magpasabot nga kalimtan nato ang accountability sa administrasyong Marcos. Newsline! Ika ni Presidente BBM down the line. Maningil kita. Dili man si VP Sara ray accountable. Labaw pang accountable ang presidente. Unya, og moingon mo nga nganong wa man lagi na i-impeach. Tungod kay ang impeachment, usa ka political process. Unya, si BBM, mas daghan og sakop, mas daghag aliado, mas daghag mudapig niya nga mga congressman. Sa ato pa, ginay gamay nga pagdapig, bisan og murag magpa-fair kintahay, murag magpa-impartial kintahay ning mga congressman. Apan doon na ginay gamay sikreto dito kung saon nga makalingkawas ang ilang amo. Unya kay kinis VP Sara kontrapartido naman ni nila. Kay di aman sila sa grupo ni BBM, di aman sila sa administrasyon mo dapig. Kanhi diha sila ni Martin Romualdez nga ig-agaw ni BBM. Ilag yung og dunay gamay nga mga timailhan nga nakasa ni VP Sara, ilag ang tinudon. Apan si BBM kauban man nila, dili nila tinudon. O nagiingog sa politika, weather lang. Ha? Weather gina, no? Kaniadto bitaw nga sa Tatay Digong pay presidente. Naabagoy mo kontrang Tatay Digong, naabagoy mo kontrang VP Sara wa gyud. Karon kay si BBM naman. Wa say mo kontrang BBM, ug do na magani mo kontra pipila unya dili sad kadaog sa ilang pagkontra-kontra. That is one of the realities of Philippine politics. Newsline. Pero makaayo ba na natong katawhan? The answer is a big no. Ang ayan unta nga kining atong mga magbabalaod, kining atong mga public officials, mulaban dili sa ilang kapartido, kundi mulaban para sa kaayuhan sa mga Pilipino. Newsline. Pero mao naman na ron. Moapil og politika para makapaldo. Ha? Manang dakog usbonon ning ato ang kuan, atong political system kay galaan, dako kay usbonon ay. Unya kita dili ta makausab apan ang ato advocacy. Advocacy parehas sa kang Grace Baquero nga programa Chika og Advokasya. Inyo sang madungog dinhi sa Pantay Radio. Advocacy lang ning ato nga magtinarong unta ang ato mga public officials. Dili unta sila magpatuyang og paborot sa ilang kaugalingon. Kinikalimtan nga daghan kay mga Pilipinhon ang nag-ilaid sa kawadon. Daghan kay nag-antos ron ay. Labi pa nga ni mahal pag-ayo ang gasolina o ang diesel. Wala nang gubat-gubat dito sa Middle East. Daghang kayong nagpingit. Pero muari ko ining mga daman misilingan dari nga 7-Eleven o niya puwira buyag mahal magyug kay ining presyo. Ha? Puno magyapos mga tao. Di mo sa kumutuong mga dato ni mga bilyonaryo niya, asa yung gani sila kwarta, no? Kaya, Newsline!
Magsige tag-ingon nga, naglisod ta, api kita, tungod kay ang ekonomikanhon nga kahimtang sa tibuok kalibutan, apektado niya ng gubat diha sa kinipagsong sa Amerika o Israel sa Iran, nakapalisod ni sa atong kahimtang kay ang Strait of Hormuz na paganman. Di naman kaagi ang mga barkong dikarga, nagikargahan og mga petroleum products. Unay nakapasamot sa atong kalisod, pero portahan magyapo mga tao. Nagbantay lang ta, tingalig mo, kuan ba? Tingalig mo siyaw ang mga petty crimes. Sama panilitan sa pangawat, snatching, hold up, o kuban pa. Wa ko mag-encourage sa mga naminaw ron diha nga pag-engage mo petty crimes, pero mauna siya ang logical nga padulngan. Kung maglisod na gani pag-ayo ang katawhan, natural, di gina sila magpapasmo. Ningkamot gina sila, bahalag mapriso, basta makakaon lang. Ug hinaut unta dili ta mo abot ni ana nga stage mga higala kay ang peace and order situation na to maapektahan usab. Naminaw ka sa Tulumano Newsline, bayanagi sa Facebook Live. Ingon man sa nagkalain-lain nga mga frequencies nga nagda o nag-carry ini nga atong Sibya. Ini mabati ang Tulumano Newsline o baning inyong alagad, Jun Carillo. Kada alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag, Lunes ngadto sa Biyernes. Madungog sa deko ninyo, kauban ni Attorney Miko Sanchez Zavaliero, matag Lunes o Miyerkules, Mondays and Wednesdays, alas 12 hangtod sa alauna. Sa Tulumano ni Attorney Miko nga maghisgot na itungod sa balaod o sa katawhan. So, I hope inyo sa nang sundon ang maong nga programa. O ang atong balita matag alas 7 ngadto alas 8. Uban ni Ramsa, Pantay Balita ngayon. O ang programa ni Phil Asingente. Kulba ni Phil kay hard hitting ni. Ha? Tingali og tungod sa kaisog ba sa kuan na balaka ko ako ning English feel nga ayaw kay palabihi og hard hitting pre kay tingali mahadlok hinon ang mga tigpaminaw dili na mo minaw. Murag kuan lang ba? Moderate lang. Iasad si Fela Singente kauban na mo diri. Og ang Gabay sa Kalambuan programa ni Boss William. Hinaut mga higala, nakapupo mo o kasayuran o unta nalingaw mo. Oh. Doon nagyoy, kuan ba? Doon nagin mo yung napupo nining inyong pagpaminaw sa atong programa Newsline. So, piki naman tas panahon, hangtod na lang sa sunod higayon. Mayong adlaw kaninyo, pag-ayo-ayo. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho, iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo! Ito
Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. 24-hour service, Bantay Radio brings you the local and national issues across the land, reaching over 10 cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band, El Nuevo, Bantay Radio, El Nuevo, Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.